Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Medyo tumahan na si Alexander ng pag-iyak, ngunit ako at si Yaya ay patuloy pa ring umiiyak na tila hindi na yata nauubusan ng luha sa aming mga mata. Naninikip pa din ang aking dibdib dahil sa sinabi ng aking anak. Hindi ko lubos maatim na kung paanong sa kanyang murang edad at ganoon na ang kanyang naisip. Ganoon na ba ako kawalang kwentang ina? Diyos ko! Napahilamos ako sa aking muka na patuloy pa din sa pagmamalisbis ang aking walang kaubusang luha. Ganon na ba ako kasama? Na tila mas gugustuhin pa ng anak ko ang mamatay. Para maging masaya na ako? Para hindi na ako magalit sa daddy niya? Shit! Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari nga kay Alexander dahil lang sa kagustuhang maging malaya na ako sa sakit mula sa bangungot ng kahapon. Mas lalo pang lumakas ang aking hagulgol, hindi ko na kayang pigilan. Kahit lumuha pa man ako ng dugo ngayon, hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Ang lahat. Ang dami kong nasayang na panahon dahil sa pangingibabaw ng aking puot, pagkamuhi at galit kay Albert to the point na pati si Alexander na walang kaalam-alam sa nangyari sa amin ng kanyang ama ay sobra-sobrang apektado. Hilaman ng luha ang aking mga mata. Tinignan ko ang aking anak na sumisinghot-singhot pa din at sobrang mapula ang mga matang namumugto na sa kakaiyak. Baby? Naiilang man at garalgal ang aking boses ay tinatawag ko pa rin ito. Medyo nagulat pa siya at napanganga dahil sa pagtawag ko sa kanya ng sa kauna-unahang pagkakataon. Ramdam ko ang kasiyahan sa mukha ng aking anak. Mabilis niya akong niyakap gamit ang kanyang maliliit na braso. Mami, hindi na po kayo galit sa akin? Inosenteng tanong pa nito. Umiling ako kasabay ng pagpunas ko sa kanyang mga luha. Itinaas din nito ang maliit na kamay at inilapit sa aking mukha. Kasabayan ng pagpunas ng kanyang mga maliliit na daliri sa aking mga mata ay ang hindi ko mapigilang emosyon. Niyakap ko ito ng mahigpit kasabay ng pagdalas pa ng aking hagulgol. Dinig ko din ang walang patid na iyak ni Yaya Tina sa aming tabi. Labis-labis na kirot sa aking puso ang aking naramdaman habang nakayakap si Alexander. Ito ang unang pagkakataong niyakap ko siya. Ramdam ko pa din ang paghikbi nito, ngunit nanatili pa rin itong nakayapos sa akin. Ito pala ang pakiramdam ng isang ina habang yakap ang anak. 4 na taon kong ipinagkait sa sarili ko yon at higit lalong 4 na taon kong tinikis at sinisi ang aking anak. At sa loob ng mga panahong iyon ay araw-araw itong nangungulila sa yakap at pagmamahal ng isang ina. Inilayo ko saglit si Alexander sa akin. Gamit ang aking mga kamay, hinawakan ko ang kanyang maliliit at inosenteng mukha. God, ngayon ko lang natingnan ng maayos ang aking anak, ng normal na tingin, at hindi gamit ang mga nanlilisik kong mga mata. My son is handsome. Napangiti ako habang nakatingin pa din sa kanya, habang nakatingala pa din ito sa akin na tila naguguluhan sa aking inaakto. Ngayon ko lang napagmasdang maigi at napag-aralan ang kanyang itsura. Walang mintis ang pagiging dugong Belmonte ni Alexander. Mula sa kulay tsokolate nitong mga mata, matangos na ilong, makapal na kilay at mapupulang labi ay nakikita ko ang batang Albert. Napairap ako sa kawalan nang ma-realize ko na wala man lang namana sa akin ang anak ko. Matres lang yata ang tanging naiyambag ko.
Hindi nagalit si Mommy, baby. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sorry sa lahat ng mga nagawa ni Mommy sa iyo, ha? Wika ko, na punong-puno ng pagsisisi. Tumango ito sa akin. Okay lang po, Mommy. Hindi naman po ako nagalit kasi po sobrang love ko po kayo. Kaya po pareho ni Daddy. Tugon pa nito at mas lalo pang napalakas ang aking paghikbi. Mommy, hindi ka po galit kahit tinatawag kitang Mommy? Okay lang po ba kahit araw-araw niyo akong nakikita? Hindi po kayo magagalit kasi buhay pa ako? Inosente pa nitong tanong muli. No, anak. Hindi na magagalit si Mommy. Kahit na segundo-segundo mo pa akong tatawaging Mommy. At baby, huwag mo nang iisipin ang lahat ng yan, okay? At lagi mong tatandaan na sobrang love na love ka ni Mommy at Daddy, okay? At muli ko itong niyakap at kinintalan ng mabinig na halik sa noo. Opo, Mommy. Thank you po at hindi na po ikaw galit sa akin. I love you, Mommy. At mabilis niya akong hinalikan sa pisngi. Muli na namang umagos ang aking mga luha. Tila naging balon na yata ang aking mga mata dahil sa hindi maubos-ubos na luha. Ako dapat na nagpapasalamat, baby. Maraming salamat sa pagpunta into my life. Babawi si Mommy, okay? Masuyo kong wika sa kanya. Magiging happy complete na po ba tayo, Mommy? Si Alexander, si Mommy, at Daddy. Happy family na tayo, Mommy. Tuwang-tuwa pa nitong sambit. Yes, baby. One happy family na tayo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Pinunasan ko ang aking mga luha at maging ang mga luha sa mga mata ni Alexander na bumaling kay Yaya na sa ngayon ay humihikbi pa ring nakatunghay sa amin. Yaya, marunong ka bang magmaneho? Tanong ko dito. Hindi ko kaya magmaneho. Medyo naninikip pa kasi ang dibdib ko at masyado pang emosyonal. Dagdag ko. Hindi po gaano, ma'am. Nakayo ko nitong sagot. Tatawagan ko na lang po si Sir para ipasundo kayo kay Manong Jerry. Mungkahin ito. Okay. Sagot ko na lamang. Nakakatawang ang isipin na ultimo numero ni Albert ay hindi ko alam. Nakita kong nagdadial si Yaya Tina sa kanyang telepono. Ini-loudspeaker pa nito ang tawag, kaya dinig ko pa ang medyo matagal nitong pagriring sa kabilang linya. Nahigit ako ang aking paghinga nang huminto ang pagring, tanda na sinagot nito ang tawag. Hello, Sir Albert. Dinig kong bati ni Yaya Tina. Yes, Yaya Tina? Naliligo pa si Albert. Sagot ng babae sa kabilang linya. Albert? Hindi ko mapigilang tanong sa hangin. Bakit babae ang sumagot at naliligo pa daw si Albert? Anong ginagawa niya doon? Bakit nasa kwarto niya si Albert? Ang dami kong tanong sa sarili ko. Ma'am Cathy, pakisabi na lang po. Hindi na naituloy ni Yaya ang sasabihin dahil may nagsalita sa kabilang linya. Honey, sino yung kausap mo? Dinig kong tanong ni Albert sa babaeng sumagot sa tawag. Honey? Like, sinong higad na yon? Nakaramdam naman ako ng kirot sa aking dibdib. Yaya, napatawag po kayo. May problema po ba? Kumusta si Alexander? Sunod-sunod na usisa pa nito. Okay lang po, sir. Sir, pwede po bang magpasundo kay Manong Jerry? Dito po sa Quezon Bridge. Imporma pa ni Yaya. Okay, Yaya. Papupuntahin ko si Manong Jerry dyan. Mag-ingat kayo dyan ni Alexander, okay? Message mo ko kapag nakarating na kayo sa bahay. Paalala pa ni Albert. Opo, sir. Don't worry. Kasama po namin ni Alexander si Ma'am Maureen. Imporma nito sa among lalaki. Tumahimik ang kabilang linya na akala ko ay ibinabana ni Albert ang tawag. Nagulat pa ako nang magsalita ito sa kabilang linya. Okay, Yaya. Mag-iingat kayo. At tumunog ang telepono, tanda na tinapos na nito ang tawag.
Hindi ko napigilang tumingin kay Yaya at magtanong, "Yaya, sino yung sumagot?" Curious kong tanong. Medyo nag-aanlangan pa itong sumagot sa akin. Si Ma'am Cathy po, ex-fiancé ni Sir Albert. At nag-aatubili pa itong dugtungan ang sinasabi, kaya tinanong ko ulit. "Yaya? Girlfriend po ni Sir, Ma'am." Nakayuko nitong pagtatapos sa sagot. Halos maubusan ako ng hangin sa katawan dahil sa sagot ni Yaya. Ex-fiancé? Girlfriend? No! Napataas boses kong sambit. "Ma'am." May pag-aalala sa boses ni Yaya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga, tumingala at ipinikit ang mata. Ito na ba ang karma ko? Ito na ba ang sukli sa lahat ng pagkukulang ko sa aking mag-ama? Huli na ba ako para ayusin at buuin ang aming pamilya? Kulang-kulang 15 minutos ay namataan ko na ang isa sa mga sasakyan na pagmamay-ari ni Albert. Marahil ay ito na ang susundo sa amin. Nang makatapat na sa amin ay agad na bumaba si Mang Jerry at nang makita ako ay hindi maitago ang sobrang pagkagulat. "Good afternoon, Ma'am Maureen." Magalang na bati nito. Magalang pa na bati nito sa akin. "Good afternoon din, Mang Jerry. Mabuti at dumating na kayo. Tara na po at nang makapagpahinga na si Alexander." Tugon ko at ngumiti. Andoon pa din ang sobrang gulat sa mukha nito dahil sa aking pagngiti. Nakakatawang isipin na halos ganoon ang reaksyon at magiging reaksyon ng mga taong nasa paligid ko dahil sa aking pagbabago. Binuhat ko na si Alexander na nagpati-anod naman, kaya pumasok na kami sa sasakyan kasunod si Yaya Tina at si Mang Jerry naman ay minaobra na ang sasakyan. Hindi ko na hinayaang umupo si Alexander sa upuan, pagkos ay kinandong ko ito habang naiyakap ko pa din. Isinandal ko pa ang likod nito sa dibdib ko para maging komportable sakaling makatulog man. "Ma'am, ako na po ang kakarga kay Alexander. Baka po mahirapan kayo." Presenta ni Yaya. "It's okay, Yaya. Gusto kong mapalapit sa anak ko. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko, lalo na bilang ina. Kaya okay lang. 4 na taon ko ding tiniis ang anak kong to." Paliwanag ko. Nakangiti namang nakatunghay na lamang si Yaya sa aming mag-ina. Mag-ina. Sounds good. Ang sarap sa pakiramdam. "Mang Jerry," tawag ko sa aming driver. "Yes, ma'am." Tumingin pa ito sa amin. "Gusto ko lang pong magpasalamat sa ligtas na paghatid sundo kay Alexander sa school at minsan pagsusundo din kay Albert kapag lasing. Sincero kong bigkas." "Wala po yun, ma'am. At thank you din dahil ngayon okay na kayo ng anak nyo. Lagi kanyang kinukwento sa amin eh." Masaya pang tugon nito. "Kinukwento?" Kinakabahan kong usisa. Wala naman akong natatandaang masayang alaalang binigay kay Alexander. "Lagi kanyang binibida sa amin. Ikaw ang darna ng buhay niya." Natutuwa pang pagkukwento nito. "Ikaw daw ang first crush niyan at first and only girlfriend niya at pinaka-beautiful mommy in the whole wide world." Nakangiti pa nitong dugtong. Ultimo nga pagngiti mo sa kanya, kinukwento pa niya. Mahal na mahal ka niya, ma'am, at salamat dahil maayos na kayong dalawa. Tumulong muli ang mga luha sa aking mga mata. Tinignan ko ang aking anak na ngayon ay may himbig nang natutulog habang nakasandal sa akin. Hinaplos ko ang kanyang maliit na pisngi. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat, positibo pa rin ang tingin niya sa akin at hindi ako itinuring na masamang ina. Tumingala ako para pigilan ang nagbabadya kong mga luha. Naging tahimik na lamang ang sunod na mga sandali sa amin. Ilang sandali pa ay tanaw ko na ang malaking gate ng mansion ni Albert na binuksan ng isang kasambahay. Sumaludo pa ang gwardiya nang dumaan ang sasakyan
At nang makita ako ay umukod pa ito at nagbigay galang. Pagkahinto ng sasakyan sa gate ay naunang bumaba si Yaya Tina at pinagbuksan ang pinto sa bahagi ko. Kalong ko si Alexander ay bumaba na din ako at pumasok na kami sa loob ng bahay. Kita ko pa ang gulat sa lahat ng mukha ng mga kasama sa bahay. Sino bang hindi magugulat? Halos kahapon lang ay abot langit ang pagkamuhi at galit ko sa batang buhat-buhat ko. Hindi ko na lamang sila pinansin at umakyat na ako sa taas, kasunod naman si Yaya. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Alexander. Tumambol nga ng malakas ang aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa silid ng aking anak. Pinuno ko ng hangin ang aking dibdib at inilang hakbang ang kanyang kama. Dahan-dahan ko itong inihiga sa kanyang kama at inayos ang kumot. Hinaplos ko pa ang kanyang pisngi at dahan-dahang hinalikan sa noo. Umayos na ako ng tayo at sandaling inilibot ang paningin sa kabuuan ng silid. 4 na taon ang lumampas sa akin para maranasan ko ang makipaglaro sa anak ko sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito. Ang silid na tanging mga alaala lamang kasama ng ama nito ang nakakintal. Huminga ako ng malalim at bumaling sa aking anak. We will build new memories here, anak. I promise. Determinado at porsigido na akong buuin ang aking pamilya. Wala akong pakialam kung may girlfriend man si Albert. Ako ang asawa at nanay ng anak niya. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Ngunit agad ding kinontra ng demon side ko. Asawa? Wow, Maury. Big word. Kailan ka pa naging asawa ni Albert Belmonte? Mukhang sa marriage contract lang ang pagiging asawa mo. Sita ng demon side ko. Napailing ako at napapiksi. Bumuntong hininga. Paano kung sinukuan na ako ng asawa ko? Anong laban ko? Kasi ex-fiancé niya yun eh. Napaisip akong bigla. Paano nga ba kung napagod na si Albert? Nasa ganun akong wisyo nang nakita kong mabilis na humakbang si Nika, ang isa sa best friends ko, ang kapatid ni Albert. Madilim ang aura na matamang nakatingin sa akin ng diri-diretso. Magkabilang sampal sa aking pisngi ang nagpabalik sa aking ulirat. Tigalgal akong nakatingin sa best friend ko kung best friend ko pa nga ba ito. Wala kang kwenta, Maureen! Nang gagalaiting sigaw sa akin ni Nika habang dinuduro-duro pa ako. Bakit pa kasi ikaw naging ina ng pamangkin ko? Isa kang walang kwenta. Siguro, kung natuloy ang pagpapakamata ni Alexander, marahil ngayon na nagpapaparty ka na. Ano? Masaya ka na ba sa mga nangyayari, ha? Ito ba talaga ang gusto mo, Maureen? Nanggigigil pang tanong ni Nika sa akin habang may kalakasang niyuyugyug ang aking magkabilang balikat. Sumagot ka, Maureen. Ano? Masaya ka na ba? Pati anak mo naapektuhan na sa mga pinaggagawa mo, ha? Kung galit ka, kay kuya ka magalit, huwag kay Alexander. Dahil wala siyang kasalanan, Maureen. Wala! Naririnig at naiintindahan mo ba, ha? Patuloy pa rin ito sa paglalabas ng galit. Pinili kong manahimik. Anong sasabihin ko? Dahil punto por punto, tama naman talaga ito. Dahil sa sobrang nabulag ako at nagpakalunod sa madilim na bahagi na iyon, pati ang anak kong walang kamuwang-muwang ay labis na naapektuhan. Huwag na huwag mong sisihin si Alexander kung bakit nabuhay pa siya, Maureen. Dahil kung gaano ka hindi gustong maging anak siya, sana tinanong mo din sa sarili mo kung ikaw din ang uri ng nanay na pinapangarap niya, Maureen. 4 na taon kang nagpakalunod sa galit at pagkamuhi mo kay kuya na kung tutuusin, sa iyo naman talaga nag-umpisa. Anong ibig mong sabihin? Putol ko sa iba niya pang sasabihin. Ikaw ang pumasok sa kwarto ni kuya 4 years ago. Ikaw ang humain sa sarili mo kay kuya. Kaya wag na wag mong isisi ang lahat sa kapatid ko dahil sa'yo nagsimula ang mali. Akala ko, kilala na kita. Hindi pa pala. At pinasadahan niya pa ako ng tingin na tila nanunuya. May kakatihan ka din palang. Hindi niya na naituloy ang iba pa niyang sasabihin
dahil agad kong pinadapo sa pisngi niya ang aking palad. Huwag na huwag mo akong husgahan, Nika, dahil wala kang alam. At wala kang alam sa mga bagay na pinagdadaanan ko, mga hirap at bangungot na pilit kong nilalabanan sa araw-araw. At wala kang alam sa mga isinakripisyo at mga pagdurusa ko. Galit ding sagot ko sa kanya. Tumawa ito ng pagak. Pagdurusa? Sakripisyo? Really? Maureen, ha? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nagsakripisyo? Ang nagdurusa? Nanlilisik ang mga matang turan ni Nika sa akin kasabay ng pagdapong muli ng mga palad nito sa aking pisngi. Hindi na ako gumante. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Naiintindihan ko si Nika. Kaibigan ko siya, pero alam ko kung gaano niya din kamahal si Alexander at ang kuya niya. Nagdurusa rin si Kuya Maureen. Isinakripisyo niya ang pagmamahal niya kay Ate Cathy para sa'yo, para sa inyo ni Alexander. Pero wala kang ginawa sa loob ng 4 na taon kundi sumbatan siya at pagdusahin. Alam kong sa pag-uwi ni Kuya, magiging masaya ka na. Tapos na ang paghihirap at sinasabi mong sakripisyo, Maureen. What do you mean? Kahit maidiya na ako ay gusto ko pa ding marinig. Kuya is now in Singapore. He's with Ate Cathy at inaasikaso na niya ang annulment papers nyo. Taas noong wika pa sa akin ni Nika na tila ba pinapamukha sa akin na tama lang na pakawalan ako ni Albert at piliin na kung sino ang tunay nitong mahal. Tapos na ang pagdurusa mo, Maureen. Maging ang pagdurusa ni Kuya at Alexander sa walang kwenteng katulad mo. Kaya sana palayaan mo na si Kuya. At mabilis itong umalis palabas ng bahay at naiwan akong nakatulala. Maging ang mga kasambahay ay nakanganga pa din na nakatunghay sa akin. Walang ni isang gustong magsalita. Ito na ba ang huling kabanata at pahina ng papel ko sa istorya ng buhay ni Albert? Ni Alexander? Bakit pakiramdam ko ayaw na ng mundo sa akin? Ganoon na ba katindi ang galit nila sa akin na halos isumpa na ako at ayaw akong paniwalaan? Napasalampak ako sa sahig. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan ako ng mga kasama sa bahay. Napahagulgul ako. Napakasama kong ina at asawa. Wala akong kwenta. Ito na ba ang sinasabi nilang karma? Mahigit 2 linggo na magmula nang magkaengkwentro kami ni Nika at sa araw ding iyon ay nagkaayos kami ni Alexander. Pero wala pa din si Albert. Mag-iisang buwan na ito sa Singapore. Napasundal ako sa isang swivel chair sa opisina at marahang hinilot ang aking sentido. Mariing ipinikit ang mata at pilit na iwinamaksi ang mga negatibong iniisip. Ayokong guluhin ang aking isipan sa mga bagay-bagay na walang pruweba. Tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko ito at tinignan ng caller. Napangiti ako. Timing talaga at kailangan ko din ng kausap. Sinagot ko ang kanyang tawag. Yes? Bungad ko. Shoota lang? Wala man lang bang good morning or hindi kaya kumusta ka? Ngalngal na sagot ng isa sa mga best friend ko. Duh! At inikot ang mga mata na tila nasa harap ko lang ito. Ano namang kailangan mo? Labas tayo mamayang gabi. Ayan ito. Inikot-ikot ko ang ballpen na hawak ko sa aking mga daliri. Gusto ko ding mag-relax kahit saglit at magandang ideya nga ang sumama sa mga bruhildang ito. Okay, sagot ko lang. Che, kunwari pang nag-aalanganin. Alam ko namang mismo nang lumabas. Ilang linggo ka na ding hindi nakakagala ah. At agad nitong pinatay ang tawag. Walang hiya talaga itong mga kaibigan kong ito. Yung tatawagan ka, tapos sa huli ay bababaan ka ng tawag. Tinapos ko na lamang ang mga papeles kong kailangan matapos agad. Pinirmahan ang dapat pirmahan at kung ano-ano pang mga dokumentong kinakailangang i-review at busisihin. Ganon ko tinapos ang aking maghapon. Sinipat ko ang pambisi kong relo, pasado 7:00 na pala ng gabi. Masyado ko yatang isinubsob sa trabaho ang isip ko
kaya nawala ang atensyon ko sa oras ko. 3 katok sa pinto ang narinig ko kasabay ng pagsungaw ng ulo ni Clary, ang aking sekretarya. "Ma'am, dinner niyo po." Imporma nito sabay taas ng hawak nitong pagkaing naka-plastic na may tatak ng kilalang restaurant. "Okay, thank you Claire. Mag-dinner ka na din." Wika ko sa kanya. "Opo ma'am." Magalang naman na sagot nito. Claire? After kong mag-dinner, mag-out na ako. Ligpitin mo na lang ang mga gamit at umuwi ka na din, okay? Paalam ko dito. Mga 8:30 kami magkikitang magkakaibigan gaya ng usapan. "Okay po ma'am." At umalis na ito sa loob ng opisina at bumalik na sa table nito. Ako naman ay pilit na tinatapos ang pagkain dahil alam kong mapapalaban ako sa alak mamaya. Kaya kinakailangang may laman ang aking tiyan kahit papano. 5 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi at tapos na akong kumain. Sandali lamang akong nag-retouch at lumabas na ng opisina. Habang nasa elevator, kinuha ko ang aking cellphone at tinext si Yaya Tina. Baka sakaling hanapin ako ni Alexander or kaya ay hintayin ako bago matulog. Hindi ko na hinintay na makapag-reply pa ito. Isinlid ko na sa aking 2 pouch ang aking cellphone. Ilang saglit pa ay huminto na ang elevator at bumukas. Taas na uwa ko ang naglikad papuntang parking lot. Kinuha ko ang susi sa aking bag at binuksan ang aking kotse. Ilang sandali pa ay binabaybay na nga ng aking sasakyan ang daan patungong Happy Midnight, isang kilalang bar sa lungsod. Ino-open ko ang stereo para kahit papaano ay hindi ako mabagot sa biyahe. Pumain lang ang kantang Binaliwala. Syuta lang. Unang bagsak pa lang ng kanta, damang-dama ko na ang bawat letra ng mga liriko. Ano ito? Sinasadya ba ng pagkakataon na kailangan pati musika umayon sa sitwasyon ko? Sa bawat salitang napapaloob sa awitin, ramdam ko ang kahulugan ng bawat sakit, ng bawat pait. Ang paninibughong inilalarawan ng kanta. Hindi ko na malayang masyado na akong hook sa kanta. Maramdaman ko na lamang na tila namamasa na ang aking pisngi. Shit, sa sobrang affected ko sa kanya, hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Ini-off ko na lamang ang stereo bago pa man bahain ng aking mga luha ang kotse. Ilang minuto lang ay nasa harap na ako ng sikat na Happy Midnight. Humanap ako ng espasyo para sa aking sasakyan. At nang makahanap ay sinigurado ko munang nakalak ang lahat saka ako pumasok sa loob. Sa daan pa lamang ay ang dami nang nakatambay sa labas, mga mag-partners na naglalambutsingan at ang mga iba naman ay mga dayong naghahanap lamang ng panandaliang aliw. Hindi ko na lamang pinansin at tuloy-tuloy na ako. Tinignan na lamang ng tagabantay ang ID ko at wala nang tanong-tanong na ako'y pinapasok. Sa bukana pa lamang ng pinto ay natanaw ko na ang aking mga kaibigan na sina Emmy, Chris at Che. Expected ko na nang wala ng grupo si Neri dahil dumistansya na ito simula pa nung nagkagulo 4 years ago. Kahit na ganoon pa man, itinuturing pa rin namin siyang isa sa pinakamatalik naming kaibigan. Naglakad na ako patungo sa kanila dahil kinawayan na nila ako nang magtama ang aming mga paningin. Ang laki pa nga ng ngisi ng isa sa mga hinayupak. Thanks God at hindi ka ng Indian, Maureen. Halos sabay-sabay na salubong nila sa akin. Napatawa na lamang ako sa kanilang inakto. Pasalamat kayo at nagbago ang isip ko at nagkaroon ako ng ganang siputin kayo. Asar kong sagot sa kanila. Nagtawanan na lamang kami at nagbeso-beso sa isa't isa. Mag-iisang oras din kaming nagkikwentuhan ng mga kung ano-ano na kaek-ekan ng mga buhay namin sa mga nakalipas na linggo na magpasya kaming umorder ng alak. Diyos lang sa akin, pauna kong sabi sa kanila bago pa man nila ako maisali sa o-orderin nilang alak. Sabay-sabay namang napabaling ang mukha ng mga inggitera kong mga kaibigan na tila isang malaking joke sa tanang buhay nila ang aking sinabi. Ayaw kong umuwi ng amoy alak. Baka maamoy ako ni Alexander. Depensa ko na mas lalo pang ikinalaki ng mga mata ng mga lintik.
Ikaw ba talaga, Maureen? May sakit ka ba? Masama bang pakiramdam mo? Sinong malas na anghel ang sumapi sa'yo? Halos sabay-sabay at sunod-sunod na mga tanong ng lokaret kong kaibigan. Halata sa mukha ng bawat isa ang gulat, pagtataka at kung ano-ano pang emosyon. Yes, okay na kami ng anak ko. Wala na akong sakit at kung ano mang karamdaman. Narealize ko na kung gaano ako kawalang kwentang ina kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, I want to fix my marriage and my family. Nakangiti kong sagot sa kanila. Ilang sandali pa silang pare-parehong nakanganga at nakatulala lang sa aking harapan na tila bagang pinoproseso pa ng utak nila ang mga sinasabi ko. Then si Che ang unang nakarecover nga sa shocking transformation ng kanilang amigang naging manhid at pusong bato sa loob ng 4 na taon. Syuta ka, Maureen! Gusto mong ayusin ang pagsasama at pamilya niyo pero wala ka sa mismong birthday party ng anak mo. Padabog nitong singhal sa akin na dinidiin pa ang pagbigkas ng salitang anak. What? Birthday party ni Alexander? Hindi ko makapaniwalang tanong. Napahilamos ako sa aking mukha. Shit! Sinasabi kong aayusin ko ng pamilya namin pero ultimong birthday ng anak ko, hindi ko alam. Napatunayan ko na talaga na wala akong kwentang ina. Fix yourself, Maureen! Ahabol tayo! Untag ni Chris nang mapansin niyang marahil ang aking naging reaksyon. Yeah, balita ko kay Nika. Uuwi na ang kuya niya kasamang ex-fiancé/girlfriend nito sa birthday ni Alexander. Hindi na namin sinabi sa'yo dahil akala namin bato ka pa rin. But now, tumayo ka na dyan at ipamukha mo sa lahat ang dapat sa iyo bago pa man mapalitan ang pwesto mo bilang ina ni Alexander. Malakas ang boses na sabi ng kaibigan. Walang pagdadalawang isip na tumayo na siya, kinuha ang pouch at mabilis na lumabas ng Happy Midnight kasunod ang mga kaibigan.